Ladies and gentlemen, welcome sa inyong lahat. Part 2 sa ating serye ng pagbubulay-bulay base sa mga awiting pampasko or the carols of Christmas. Ang carol o awit na pampasko na pag-uusapan natin ngayon ay yung pinapamagatang O Come, All Ye Faithful. Bago tayo magsimula, alam niyo ba na ang O Come, All Ye Faithful ay unang isinulat sa wikang Latin ng isang manunulat na nagangalang si John Francis Wade. Yan, no? Adeste Fideles. Yan ang unang title sa Latin. No? And then, pagdating nung about 1841, isa namang pari sa nagngangalang si Frederick O. Cayley ang nag-translate sa Adeste Fideles sa wikang Ingles. At mula po nung 1841, sino pong pinanganak nung 1841? Wala na. Mula po nung 1841, ang tawag na po sa awit na yan ay O Come, All Ye Faithful. No? So pansinin po natin yung mga unang salita sa ating notes, no? Sa ating ang lyrics, basahin natin. Everybody, O come, kantahin nga natin since hindi naman natin nakanta, right? O come, all ye faithful, joyful and triumph. Kayo din sa kupang, O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. O come, let us adore him. O come, let us adore him. O come, let us adore him, Christ the Lord. Oh, kaya lang, pag binasa mo yung awit, lalo na yung unang linya, pansinin ninyo, O come, all ye faithful, joyful, and triumphant. Paano na lang yun? Paano na lang kung sa puntong ito ng buhay mo ay ang dami mong dinaan ng pagsubok nitong 2014, no? Lalo na kung pagsubok sa buhay Kristiyano, sa ministry, na sa puntong ito, feeling mo punong-puno ka ng pagdududa sa halip na punong-puno ka ng pananampalataya. Feeling mo, Lord, ako ba talaga'y tinawag mo dito sa kinalalagyan kong gawain or ministry? Right? Or, isipin nyo, paano na lang kung pag tiningnan mo ang iyong buhay, sa halip na masabi mong joyful, no? Ikaw naman nalulungkot at nalulumbay. Eto, 10, ilang araw na lang. 10, 11 araw, Pasko na. Hindi mo pa nabibili yung pangregalo sa inaanak mo, sa mahal mo sa buhay. Tapos tuwing pupunta ka sa mall, kahaba ng pila, kahaba ng traffic, naiinis ka, nalulungkot ka. You know, hindi ata mukhang maging masaya ang iyong Pasko. O kaya yung namang iba sa inyo, namatayan. No, yung isang mahal nyo sa buhay, unang Pasko na hindi nyo makakasama. So sa halip na masabi mong joyful, malungkot ka. Paano din kung pag tiningnan mo yung buhay mo, sa relasyon mo sa asawa, o kaya relasyon mo sa boyfriend o girlfriend, o kaya pag tiningnan mo yung iyong finances, no? Pag tiningnan mo yung pananalapi mo, sasabi mo, mukhang hindi ako triumphant. Tingin mo, hindi ka triumphant, kundi talunan. Talunan. No? Parang talo eh. Right? Ang kanta, ano sabi? O come, all ye faithful, joyful, triumphant. Tagalog pa tapat. Ha? May pananampalataya, masaya, may kakaligayan, kalgalakan, and tagumpay. Baliktad ang nararamdaman mo ngayon. Alam niyo mga kapatid, good news meron akong dala sa inyo. Good news ang mensahe ng Diyos sa atin ngayon. Sa kabila at sa mensahe ng kantang ito, bakit good news? Kasi alam niyo ba, na kung babalikan natin ang Biblia, ang talagang tinatawag ng Panginoong Hesus, hindi yung faithful.
Hindi yung joyful at hindi yung tagumpay at triumphant. Alam niyo ba, pagbalikan natin ng Bible, ang totoong tinatawag ng Panginoon sa panahon natin ngayon, sa sitwasyon natin ngayon ay, eto mga kapatid, kung may notes kayo, dalawang bagay nais ko i-share sa inyo. Sa Biblia, makikita natin na ang tinatawag ng Panginoon, Jesus calls the weary and the burdened. No? Sa Tagalog pa, ang ginatawag sa Ginoo kanang mga nangakapoy o nabugatan. Bisaya na. Yung mga pagod at nabibigatan. No? Nabibigatan sa buhay. Ayaw niyo maniwala? Basahin natin. Mateo Siyam. Basa everybody. Matthew chapter 9. On hearing this, sabi ng Panginoon, basa, come to me. Chapter 11 pala, Matthew 11. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Wow. Amen? Everybody say, hallelujah. Right? That's good news. Na ang talagang tinatawag ng Panginoon, yung mga taong pagod, hirap, at nabibigatan sa buhay. At hindi lang yan. Ayon sa Biblia, number 2, ang mga tinatawag ng Panginoon, Jesus calls, Matthew chapter 9, the sinners. Sulat niyo sa inyong notes. Jesus calls the sinners. Matthew chapter 9, basahin natin. On hearing this, Jesus said, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. For I have not come to call the righteous, but the sinners. Oh, malinaw po ba? Kaya mga kapatid, kung mamarapatin ninyo, pwede nating isalin ang awit na ito. Baguhin natin ang lyrics. Sabihin natin, O come, all ye sinners, weary and the burdened. O come ye to Bethlehem. The sinners, the weary, and the burdened. Yan ang sabi sa Bible. Ang mga uri ng tao na tinatawag ng Diyos. Good news ba yan? Yes. Nakasama pala tayo doon sa tinatawag. Pero eto ang mas mabuting balita. Kung ikaw man ay talunan, kung ikaw man ay malungkot, kung ikaw man ay nabibigatan sa buhay mo ngayon, at naramdaman mo at narinig mo ang tawag ng Panginoon, at tumugon ka, at tinawag mo siya, at binigay mo, at tinanggap mo siya sa iyong buhay, mga kapatid, ito ang better news. Hindi lang good, kundi better. Hindi ka hayaan ng Panginoon na weary and burdened and a sinner. Babaguhin ka niya. He will make you new. Ito ang sabi sa 2 Corinthians 5:17. Basahin natin mga kapatid. If anyone is in Christ, meaning pag ikaw ay nakinig sa tawag ng Panginoon at tumugon ka, tinanggap mo siya, anyone is in Christ, anong mangyayari sa iyo? Basa. The new creation has come and the old is gone. Amen. Wow. Ang dati mong katangian, pagkatao ay wala na, ikaw ay gagawing bago ng Panginoon. The old is gone, the new is here. So mga kapatid, alam mo ba kung bakit nandito ka ngayong umaga? Kayong mga nanonood online, nasa Kupang, mga kapatid, alam niyo ba bakit tayo nanonood? Sapagkat nais kayong kausapin ng Diyos at sabihin sa inyo, babaguhin ko kayo. Something new I'm going to do in your life today. I can make you new. No? So, ang tanong mga kapatid na sunod, na gusto kong talakayin natin, kung ang pangako ng Panginoon, pag tayo'y nakinig sa Kanyang pagtawag at lumapit sa Kanya, anumang sitwasyon ng ating buhay, ay babaguhin niya tayo. Ang next na tanong is this, anong itsura ng pagbabago ng Diyos sa atin? Pag sabi ng Bible, babaguhin niya tayo, anong ibig sabihin nun? 3 bagay mga kapatid. Kung ipaliwanag sa inyo sa umagang ito. Number 1, what does Jesus help us to become?
when we come to Him and when we receive Him into our life. Pag tinanggap natin siya, tatlong beses, tatlong bagay. Number 1, Jesus helps us become more faithful. Oh yes. Hebrews 12 verse 2. Anong sabi? Let us fix our eyes on Jesus, who is the author and the perfecter of our faith. Oh, tanong, meron akong tanong sa inyo. Do you believe in Jesus? Nagtitiwala ba kayo na yung ginawa niya sa krus para sa iyo ay sapat para sa iyong kapatawaran? Do you? Do you have faith in Jesus? Alright? Thank you. Now, ayon sa Bible, kung bakit ka may faith in Jesus, sinong may gawa niyan? Sinong nagbigay sa iyo ng faith in Jesus? Sino ang author ng faith mo? Sinong sumulat niyang faith mo na meron ka ngayon sa Panginoon? Ang sabi sa Bible, basahin natin ulit, Hebrews 12:2, let us fix our eyes on Jesus, who is the what? The author and the perfecter of our faith. Kung meron kang faith ngayon, kung meron kang pananampalataya, kung ikaw ay naniniwala sa Diyos ngayon, guess what? Ang may bigay sa iyo niyan ay si Jesus mismo. Siya ang nag-akda niyan kung bakit ka nananalig sa Kanya. And hindi lang siya sumulat niyan, nagsimula niyan sa iyo. Ano sabi? He is the perfecter. Ano ibig sabihin ng perfecter? Patuloy siyang kumikilos para yung faith mo'y magiging matatag, magiging matibay, magiging malakas. Kaya dinadaanan mo ang mga dinadaanan mo ngayon upang sa tulong ng Panginoon, lalo pang lumakas ang iyong pananampalataya. No? Now, paano piniperfect ni Jesus ang faith natin? Basa, Romans 10:17. Anong sabi? So faith comes from hearing, and hearing the word about Christ. Paano daw lumalakas ang ating faith? Pag tayo ay nakikinig, nagbubulay-bulay, pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. When we hear God's word, ang anong epekto? It builds up our faith. No? Kaya napaka-importante sa Kristiyano na araw-araw ay nagbubulay-bulay. Kahit isang talata lang mula sa salita ng Diyos. No? Linggo-linggo, nag-i-small group para sabay-sabay nagpapalakasan sa salita ng Diyos. Every Sunday, nagwo-worship para makinig ng salita ng Diyos. Bakit importante ang salita ng Diyos mapakinggan natin? Because faith comes from hearing the Word of God. No? Naalala ko, nung minsan pa sa buhay ko, sa pananampalataya, sa ministry, nung ako'y dumaan ng matinding pagsubok, no? Na pakiramdam ko, lahat ng sinimulan ko at pinagpagal at pinaghirapan sa ministry ay mababaliwala lang lahat. And then, Romans 8:28 spoke to me. Na ang sabi, all things work together for good to them that love God and are called according to His purpose. So I knelt down, lumuhod ako at sinabi ko, Lord, you know my heart, I love you. And you know my desire, it's to fulfill your purpose. So I will not worry anymore. And it gave me peace. Nagkaroon ako ng assurance at kapayapaan. Hindi nagbabago yung sitwasyon ko sa paligid ko. Pero nagkaroon na ako ng kapanatagan sa kalooban. Because the Word of God spoke to me and it built up my faith. Mga kapatid, hindi ko alam kung anong dinadaanan nyo sa buhay ngayon. No? Matinding pagsubok, pinansyal, relationship, marriage, family, anak na pasaway, magulang na magulang. Hindi ko alam, no? Kung anong dinadaanan nyo. Siguro may kasama kayo sa bahay na may cancer, may mahal kayo sa buhay na inaalagaan, no? O kaya sa pagkatapos ng taong 2014, yung pangarap mo na sa January 2014, matupad ng 2014, December na, mukhang hindi matutupad ang iyong pangarap. Mga kapatid, ano man ang dinadaanan mo ngayon, I hope
itong talatang ito will build up your faith. Basahin natin. This is one of the most powerful, inspiring words from Scripture. Basa. Isaiah 43, verse 2 to 3. Everybody? When you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames, they will not set you ablaze. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. Naramdaman niyo ba yung words ng scripture na yon na nagpapalakas sa iyong pananampalataya? Amen? So this is the promise, mga kapatid. If you are a believer in Jesus Christ, no? If you believe in Jesus Christ, ano sabi sa Bible? He will make you into a new creation. The old is past, gone. The new has come. And that means you will become more faithful because He will speak to you and build up your faith. Number 2, mga kapatid, anong pagbabago ginagawa ng Panginoon when we respond to His call and we receive Him? Alright? Number 2, Jesus helps us become more joyful. Siguro napansin nyo na saan papunta tong outline natin. Ano? Ha? Pansin nyo na ba? Faithful, joyful. Alam nyo ba ang sabi sa Biblia, Galatians 5:22? Basahin natin ang parte noon. The fruit of the Spirit is love, joy. There you go. Anong ibig sabihin ng talatang yan sa Biblia? Ang ibig sabihin ng talatang yan, ang bunga ng Espiritu ay love, joy. Ano ibig sabihin nun? Mga kapatid, ang ibig sabihin nun, ang tunay na kagalakan na hinahanap mo, inaasam mo sa buhay, ay matatagpuan mo lang kung ikaw ay may ugnayan sa Panginoong Jesus. Right? Kahit ang sitwasyon mo sa buhay ay hindi mukhang masaya, pero kung si Jesus ay nasa buhay mo, tinanggap mo siya, magkakaroon ka ng malalim na uring kagalakan. Sapagkat ang sabi sa Bible, ang tunay na joy o kagalakan ay resulta ng ang Espiritu ay nasa iyo. At ang Espiritu ay mapasa iyo lamang kung tanggapin mo ang pagtawag ng Panginoon at sabihin mong, Jesus, please save me. Forgive me. I want you to be my Savior. He gives His Spirit in you, and the fruit of the Spirit is what? Love, and then joy. No? Yan ang sikreto, mga kapatid, ng kagalakan. No? Ang joy daw ay hindi produkto ng sitwasyon natin. Kung natupad ba ang pangarap mo, kung mabait ba lahat ng membro mo sa pamilya, walang pasaway, walang weird, no? Walang kung ano man, lahat ng pangarap mo ay natupad. No, wala doon ang kagalakan. Ang tunay na kagalakan ay bunga ng ugnayan mo sa Panginoon. Kaya in your notes, write this down. Happiness depends on happenings. Correct? Anong happening nyo ngayong Christmas para masaya? Di ba? Lakad, bakasyon, gala, party. Mga happening yon. Nagbibigay yun ng kasiyahan. Totoo. Pero alam nyo ba? Joy depends on Jesus. Ang isang malalim na kagalakan. No? Hindi nakabase sa pangyayari sa buhay mo. Anong sitwasyon mo ngayon? Gusto mo ba o di mo gusto? Walang pake. Pag ikaw ay nasa Panginoon, you will always have this deep joy. No? Hindi kasiyahan lang, kundi deep joy. It comes from a relationship with Jesus. Because the fruit of the Spirit is love and then joy. Tingnan niyo, mga kapatid, sa unang Pasko, ito ang kwento sa Luke chapter 2 verse 10 to 11. The angels proclaimed to the shepherds na nagbabantay ng kanilang mga tupa sa dilim ng gabi. Ito ang sabi, basa. But the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Tanong, bakit magkukos? Bakit magbibigay ng kagalakan sa lahat ng tao itong balita nila? You know why? Tuloy, basa, everybody. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. And you, and you, and you, and you,
and me. A Savior has been born to us. Kaya meron tayong malalim na uri ng kasiyahan at kagalakan na hindi nakasalalay sa panlabas na sitwasyon ng buhay natin. Amen? So remember that. When you receive Jesus Christ, when you respond to His call, anong mangyayari? He makes you new. He will make you more faithful and He will make you more joyful. And number 3, anong sagot? Sige nga. He helps you to become more triumphant. Galing nyo naman. Alam nyo, believe ako. Grabe. Alam nyo kung anong sagot. You are so smart, guys. Alright? Alright. Now, eto aminin natin. Alam niyo yung triumphant, yung bang feeling mo, sikat ka, big time ka. Feeling mo, panalo ka. Maalala ko nung high school ako. Alam niyo nung high school ako, payatot ako. Sino bang katulad ko rito? Basta payat na payat. Kaya nga, tinatago ko sa Facebook yung picture ko noon. Kasi hindi niyo ma-imagine, si Pastor Joe yan. So, ibig sabihin, pag payat ka, madali akong mabuli. Mga barkada-barkada, hindi ako in. Kasi may pagka-nerdy ako noon. So, nabubuli ako. Bulit, quiet lang ako, aral lang, uwi agad para hindi mabuli. Huwag masyadong mag-extracurricular activities. Tahimik lang ang buhay. Kasama ko yung mga girls lang, kaya akala tuloy ng mga kaibigan ko, si Jojo pala. Kasi puro girls ang kasama ko. Kasi yung mga girls, hindi nang bubuli mabait di ba? So, dun lang ako. Pagdating ng 4th year, sa awa ng Diyos, nakapasok akong officer ng CAT. Payatot, pero may espada. May ranggo dito. Tapos lahat nung nangbuli sa akin nung 1st year, 2nd year, 3rd year, kasama ko sa platoon leader ako. Nandyan sila lahat sa platoon ko. Pag sinabi ko ang drop, give me 20. Push up sila. Sarap. Oh Lord, God is so good. Talagang ang saya ko. Anyway, kasi nga alam nila yung nakaraang ko for the last 4 years. So, hindi maiwasan na, sige ka lang, sige, stricto ka, bantay ka mamaya paglabas. Ganun sila, ganun. Tatapang. Anong sikreto mga kapatid? Maton yung aking kapitan. Malaking mama. At malapit na malapit sa akin. Paborito ako niyon. So every time pagkatapos ng klase, pag closing na, palabas na. Public school, ang dami. Libo-libo. Lalapit agad ako sa kanya. Ano sir? Sabay tayo palabas. Lagi kami malabas. Andyan yung mga maton sa labas, nakabantay. Sige, lumapit kayo. Ang laki ng bodyguard ko. Sakay agad sa jeep. Bye-bye. So, alam nyo, iba talaga pag meron kang, anong tawag natin ngayon dyan? Backer, restback, kasangga, di ba? Lately lang, mga several months ago, bakasyon yun, walang pasok So, sabi ko, lakad ako, puntang kaming pamilya, daling ko sa Tagaytay, akyat sa Tagaytay, Santa Rosa. So, pag drive ko dito sa tapat natin, lugar ko pa naman. Lampas sa Las Piñas sa Pote Road, pagdating sa may Caltex, sabi ko, ayoko nang dumiretso sa kumanan ako sa Acacia. Di ba? Di ba may Honda dyan? May kalsada yung Honda. May kalsada din. So galing dito sa Las Piñas, kumanan ako sa Caltex, papuntang Isuzu, paganin, pakanan. Mayroon palang nakatagong mga MMDA, mga traffic. Biglang taas ng kamay. Tigil. Dalawa sila. Takot ko. Sira ang araw. Di ba? Kasi sigurado to, ticket, tapos gastos na naman to, hassle to. Sira ang araw. So, patigil na ako, pa-slow down. May bumusina sa likod. Pop! Sabi ng pulis, sige. Kumanon. Dumiretso. Kula. Nagbago isip niya, hindi ako tinikitan. Ano kaya kasalanan ko doon? Hindi ko na nakausap. Basta tumikit. So, pagdating namin Santa Rosa, kasama pala namin sa likod yun. In-invite nung kasama ko na nakasama. So, sabi ko, nakita mo kanina sa alabang? Tinigil ako, pero nagbago isip niya. Bumusina ka ba? Oo.
Ano bang meron ka? Bakit busina mo lang? Pagtingin ko sa kanyang windshield, meron palang sticker ng senador ng Republika ng Pilipinas. Sabi ko, senador pala tong kotse na to. Ang bigat pala. Isang busina lang, tiklop yung traffic. Di ba? So, ang punto ko mga kapatid, kalimitan sa buhay, you will feel strong. Talagang lalakas ang loob mo na para kang bigatin at panalo kung meron kang kasangga. Amen? Kung meron kang nasa likod mo at nagbabantay sa'yo. Amen ba? Ngayon, etong gusto ko yung paliwanag sa inyo. Alam niyo ba na itong ipinagdidiriwang natin ang birthday, ang kapanganakan, ayon sa Biblia, hundreds of years bago siya ipinanganak, ito ang sinabi. Basahin natin. Sino ba itong ipinanganak at pinagdiriwang natin ng birthday? Isaiah chapter 9, verse 6 to 7. Sino ba siya? Basa everybody. For to us a child is born, to us a son is given. 100 years before si Jesus ipinanganak, basa. And the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, etong ipinagdidiriwang natin ang kaarawan sa Pasko, etong anak ni Maria at ni Jose, na kung titingnan natin sa mga dekorasyon, alam niyo yung picture ng mga dekorasyon natin, may Mary, may Joseph, may baby Jesus sa sabsaban, correct? Yan palang baby na yan, na pinagdiriwang natin ng birthday, mga kapatid, ay walang iba kundi the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and the Omega, ang simula ng lahat at ang katapusan. Siya ang may akda ng buhay, siya ang prinsipe ng kapayapaan, siya ang may akda ng ating pananampalataya, and the perfecter of our faith. Siya ang nagsalita at ang lahat ng bagay ay nagsimula. Siya ang tinapay ng buhay, ang ating kaligtasan, ang nag-aangat sa ating ulo at kaisipan. There you go. That is He. Amen? He is the one, mga kapatid, itong baby na pinagdiriwang natin ang kapanganakan, siya yung kasangga natin. Siya yung nasa likod natin. Kaya, pwede na tayong umawit. O come, all ye faithful, joyful, and triumphant. Come to Bethlehem. Come and see the one born, the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Let's bow our heads to pray.